At base naman sa ating latest satellite animation, meron tayong iba't ibang mga causes ng mga thunderstorms o yung mga pag-ulan or mga thunderstorms dulot po ng Intertropical Convergence Zone. Lalo na sa mga bulubundukin na lugar, epekto yan ng easterlies, pinakamatataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa may western section ng bansa. Simula po dito sa may malaking bahagi ng Mimaropa, pababa ng Western Visayas and Negros Oriental, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula. Asahan po yung maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms. At lagi po mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, at kung lalabas ng bahay ay make sure po na may dala tayong payong. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga alon. Ang inaasahan po natin ay posible yung hanggang 2 metro taas ng mga alon kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi, na siyang delikado pa rin po, lalo na sa ating mga kababayan po na nangingisda. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magdala po ng payong yung mga nasa western side. Ito pong Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at malaking bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Bago magtanghali, aasahan na po natin yung mga pag-uulan dyan. Epekto pa rin ng ITCZ. Habang sa naditira ng bahagi po ng Mindanao, bahagyang maaraw naman ng kalangitan, pero pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi ay meron pa rin mga localized thunderstorms or mga pagkidlat pagkulog dulot din ng ITCZ. Kaya't mag-ingat sa mga posibleng flash floods or landslides, lalo sa mga mountainous areas, sa mga low-lying areas po. No? Dito po sa lalawigan ng Palawan at sa Western Visayas, pinakamatataas po ang tsansa ng ulan. Epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone pa rin. Kaya't mag-ingat sa mga posibleng flash floods or landslides. Habang dito naman sa may Central Visayas and Eastern Visayas, asahan ang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na kalangitan at mararanasan din po ang mataas ang tsansa ng ulan pagsapit ng tanghali at hapon. Malaking bahagi pa rin ng Luzon na makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan at minsan maaraw naman po na kalangitan. Pagsapit ng tanghali dahil sa easterlies, may kainitan pa rin lalo na sa may norte, sa may Ilocos Region, Cagayan Valley and Central Luzon. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na rin dyan ng Metro Manila, at aasahan natin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, minsan malalakas po ito. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. And from Thursday hanggang sa Saturday, posibleng magbalik ang southwest monsoon o yung habagat. Then pagsapit ng Friday and Saturday, posible pang mas lumakas ang habagat sa western sections ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, apektado po ng habagat or southwest monsoon pagsapit ng Friday and Saturday ang Western Visayas. Pero pagsapit ng Thursday, pinakamatataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may western portion, kabilang na itong Iloilo City. Ang central and eastern portions of Visayas is partly cloudy skies pa rin in general. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali. Sa tanghali may kainitan pa rin ng panahon, at sa dakong hapon hanggang sa gabi ay meron pa rin mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Temperature natin sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. So kung dito sa Luzon, aasahan natin sa Palawan ang maulap pa rin na kalangitan from Thursday hanggang Saturday, at ang rest of Mimaropa, simula po sa Friday hanggang sa weekend na po, epekto yan ng habagat. Ang Metro Manila, Northern and Central Luzon, at dito rin po sa may Bicol Region, makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, at mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa Metro Manila, air temperature is between 25 to 33 degrees, habang malamig pa rin sa Baguio mula 18 hanggang 23 degrees Celsius. At panghuli sa ating mga kababayan po, dito sa western section po ng Mindanao, sila yung pinakamaapektuhan po ng habagat simula po sa Thursday hanggang sa weekend. Itong Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, parts of Soc-Sargen and Davao Region, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Thursday, Friday and Saturday. Yun pa rin pong Zamboanga Peninsula makakaranas ng pinakamatataas na tsansa ng pag-ulan, epekto ng habagat. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha dahil minsan lumalakas po talaga ang mga pag-ulan. Ang natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang
kung minsan maulap pa rin ang kalangitan, may kainitan lalo na sa may Davao region, pero pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi, nandyan pa rin yung mga saglit na pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Temperature po natin sa Metro Davao, may kainitan pa rin sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!